Ang daming nagtatag sa akin dun sa isang video na ang pagte-take daw ng oral glutathione ay nakakakos ng skin cancer. Eto, may nag-comment pa nga ang goal lang naman nila is bumenta. Bilang nagtitake ng oral whitening supplement, ayan, sinecothione, sasagutin natin yan. Pero of course, with research and clinical studies. Totoo nga ba na ang long-term effect ng pagtitake ng glutathione ay possible kang magkaroon ng skin cancer? This is a study last 2015 from the National Library of Medicine. Ito yung methods na ginamit nila and ito yung result. Sa summary ko na lang guys. Sa studies na to guys, they wanted to find out the effect of long-term consumption of glutathione supplement. At ang findings ng study, nakita na may increase sa glutathione levels sa blood ang mga participants. After 1 month, tapos after 3 months, and after 6 months ng pagtitake ng glutathione versus sa control group na hindi nagtitake ng glutathione. Ang long-term effect, tumataas po talaga ang levels ng glutathione sa katawan. Next study naman guys, randomized clinical trial of how long-term glutathione supplementation offers protection from oxidative damage and improves HbA1c in elderly type 2 diabetic patients. Mga diabetic patients naman to. Clinical studies naman to na ang pagtitake daw po ng oral glutathione supplements ay nakakatulong para mag-improve or tumaas ang levels ng glutathione sa katawan and help maintain the baseline HbA1c para sa mga may type 2 diabetes patient. One more thing po, if blood glutathione levels are increased, it means other cells in the body will also receive increased glutathione since ang blood po natin ang nagbibigay ng nutrients sa other parts of our body. Ano naman ang role ni glutathione sa cancer? So, meron din po tayong studies dito, the role of glutathione in cancer. So, studies po na to, pinapakita po ang effectiveness ng glutathione and its pathogenic effect. Ang glutathione po kasi talaga ay master of all antioxidants. It removes carcinogens para mag-survive and maging healthy yung cells. Pero hindi sa lahat ng tao nag-apply yon. Iba-iba yung cases. Minsan, ang glutathione can be absorbed by some tumors and it can make the cancer cells resistant to treatment. Kaya importante, lagi ko sinasabi, kung may medical condition kayo, always consult your doctor before taking any supplements. On skin cancer naman, having a whiter complexion does not immediately make you a candidate for skin cancer. Maraming causes ang skin cancer. And having less melanin will not cause you to have a skin cancer. Risks and causes of skin cancer. Ang number 1 cause ng skin cancer ay prolonged sun exposure dahil nasisira ng ultraviolet rays ang DNA natin sa balat. Kaya nga we are advised not to stay under the sun for long periods. Regardless if maputi ka, kayo manggi ka, the effects of sun exposure will be the same. Again, yan ang number 1 cause ng skin cancer regardless kung magluta ka man or hindi.